Ang araw sa iyo, ma'am. So ito po yung order ng sewing machine na gusto niya po makita ang full video ng ating sewing machine. So ito po yung full setup natin. Unang-unang gagawin po natin ito po. Itong wire natin na kulay black, dito po natin isasaksak sa transformer. Okay, so ito po yung option selector ng mga design natin, zigzag, kahit ano naman po dyan. Dito naman po yung speed control natin kung gusto nyong low, high, at off. Okay? So dito naman po yung ating refilling thread, itutulak natin doon, magre-refill po tayo ng sinulid. Okay? So katulad po nito, ito naman po yung bobbing natin, pwede nyo po ito tanggalin, ma'am. Itong drawer niya kasi diyan po natin ilalagay itong mga kompletong freezer foot ng ating sewing machine. So ayan po siya. Okay? So slide po natin ito. Ayan. Then ito, kung pupunduan po natin, ayan po siya, ma'am. Okay? Then ito po yung sinulid natin. Punduan natin muna yung ating bobbing winder. Ayan. Then, itutulak natin doon at bubuton natin yung start button niya at saka button stop. So, ayan po siya, ma'am. Ayan. So, nagre-refill po na tayo ng sinulid para sa ating bobbing. Ayan po siya, ma'am. So, depende po sa iyo, ma'am, kung gaano kadami po yung ilalagay nyong sinulid dito sa may bobbing natin. Ayan. Then, pwede nyo na po siya i-stop. Okay, then ibabalik ko po siya ng ganito at ilalagay nyo po dito, ma'am. Taas nyo lang po yung karayom para hindi po siya nakatusok. So, ganyan lang po siya. Mayroon pong maliit na indicator doon, ma'am. So, sasabit nyo lang po yung karayom nyo. Sinulid nyo. So, ayan. So, dito naman po sa likod, mayroon po tayong lagayan dito, ma'am. Ito po siya. Iangat nyo lang po yan. Then, ilalagay nyo po ng ganyan. Hindi ko na po yan tatanggalin, ma'am. So, unang-unang step na gagawin nyo po, ma'am, is ilalagay nyo po dito. Unang step. In pangalawa. Okay, sunod-sunod na po yan, ma'am. Ayan po siya. Ganda po ng pagkalaylay dito ng sinulid natin. Then, ididiretso po natin dito at kailangan po pumasok siya po dito para hindi po magresulta ng buhol. So, paano po siya papasok? Itataas nyo po yung pressure foot at hilay nyo po yung sinulid nyo ng ganito. Ayan. Itong kaliwang kamay nyo ang pinapahila. Okay? Then itataas nyo po yung shuttle hook niya. Ito po siya. Ito po yung pangtaas. Huwag po kayo ikot ng pagganon, ma'am. Bawal po yun dahil dito po ang dapat. Ayan po para umangat at makita natin. Then, pagkagaling natin dito, ma'am, didiretso po natin dito. So, ayan po siya. Ayan. Diyan lang po siya, ma'am. Okay, din butas na po ng karayom. Pasok natin sa butas ng karayom, iikutin natin ito, ma'am, ng pagganito pang ikot natin para makain niya po yung sinulid. So, ayan po yung sinulid niya, ma'am. Dalawa po silang lalabas doon. Ayan po sila. Okay, din gaganito po natin yan. Papasok natin dyan. Ilalagay natin ito. Ayan. Then, ilalagay natin ito, ma'am. At ito naman po ay ating iti-testing. So, ayan. Yung lahat ng stitches niya po, ma'am, makikita po natin dito. Dito po yung indicator natin, ma'am. Indicator, ito po siya. Selector, indicator. So, ayan, number 3 po yung ano natin, stitches length natin. So, ayan po siya, ma'am. Then, kung gusto niyo po atras abante, long press lang po ito ng seconds. Ayan, atras na po siya. Okay? So, ayan po. Then, stop natin siya. Kung gusto naman po na zigzag, so mamimili po kayo sa 3, 4, 5, and 6. Depende po sa inyo kung gaano kalaki, kaliit yung zigzag natin. So ito naman po yung ibang klaseng zigzag niya na number 6 and number 7 tsaka number 8. So pwede nyo po yan gamitin sa pang manual embroidery. Ayan. Ayan po siya, ma'am. Ayan. Pinakamasinsin na zigzag po yan. Tapos napakaganda po yung tahi niya sa ilalim. Then sa number 8 naman po, ma'am, so pwede nyo po siya ilagay na number 8, yung scallop. Then, taasan nyo lang po yung tension niya po, ma'am, para mas mahigpit po yung tahi na ganito sa ilalim. Kung hindi po kayo satisfied sa tension, tataasan nyo lang po siya, ma'am. Then, pang garterize, yung number 9, itataas lang palagi yung karayom. Ayan. Dalawa yung pang garterize niya, 9 at saka 10. Then, pang buo